Ito, ito. Okay. Start po tayo. Good afternoon po sa mga estudyante, face to face at saka online. Welcome po sa atin po pag-aaral sa hapon po na ito. Knowing God in New Testament, yung atin pong subject. Session 12. Session 12. Session number 12 po, New Testament Survey. Tingin. Old yan eh. Old Testament yan. New Testament. New. Bagong tipan. New. Uwi na. Uwi ka na naman. Dapat galing ka talaga eh. Baka pagalitan na naman eh. Uwi ka na. Buti malapit ka lang. Buti, walking distance ka lang. Nakaka, uwi rin ako. Pinagtawa na naman. Huwag na kumiyari. Hindi nakita ko lang. Hindi lalagyan ng tanda. No? Dapat may tanda yun eh. Thursday, Tuesday. Okay, session number 12. Malapit na po tayong matapos sa atin pong New Testament survey. Tatlong aklat, ano? Tatlong epistle. 1 Timothy, Titus, at saka 2 Timothy. Ang tawag sa kanila, pastoral epistles. Sige po, tayo po muna ay humingi ng gabay sa Panginoon. Tayo manalangin. Okay, Pastor Frederick, open us in prayer. Frederick. Yeah. Diyos, sabi mo kapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po Lord sa pagkakataon ng ito. Salamat po Panginoon sa pagkakataon Ayun na, mute na. at pag-uwi na bigyan mo kami, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Sa ganun, Panginoon, maintindihan ng Lord, bawat mensahe, Lord God, na isang parating sa ato na ito. Indeed, sa aming tagapagtulong, Lord, amin po kinataas, Panginoon, ang buhay mo na aming Bishop of Lord God, at ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na pagdilo sa Kanya, magbigay ng karunungan, Lord God, kung sa ganun, Lord God, na ipaliwanag din ito, Panginoon, ang ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Lord. Iyan mo nga po, Panginoon, ang aming puso-isip, Panginoon, upang sa ganun, mai-apply namin, Panginoon, maingatan, Panginoon, ang iyong mga salita. Panginoon, ang aming samad na namin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen. Okay, objectives, state the general background. 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus. Pangalawa, give the basic outline of 1 and 2 Timothy and Titus. So, yan po yung ating pong layunin sa pag-aaral po na ito sa session 12. Tutok tayo sa tatlong aklat. Itong tatlong aklat na ito ay tinawag pong pastoral epistles. Introduction. The book of Acts ends with Paul's imprisonment in Rome. Doon po nagwakas po yung aklat po ng mga gawa. Yung account ng pagkakakulong kay Pablo nang siya po'y mapunta doon sa Rome o sa Roma. And we are left without historical account of the rest of Paul's life. So, ibig sabihin, hanggang doon lang sa tapos noon, wala na tayong masyadong mabasa about the life of Paul. Ano po? Kaya nga, bitin ang Acts 20,
28 ba? Tayo yung pang 29? Oh, plano yata ni Paul, meron ano ni Lucas, meron pang pangatlong aklat eh, no? Oo, may ano eh. Pangatlong aklat ano, yung ano. Kaya bitin. So, the pastoral epistles, ito pong tatlo na ito, seem to indicate that Paul was released at least for a time. Oh, pag binasa po natin itong mga pastoral epistles na ito, nung makulong siya, maaaring pinalaya din siya o nakalaya siya, pero for the meanwhile lang, no, ilang panahon lang. Kasi malapit na diyan yung ano eh, yung pinaka dakilang persecution na nangyari, no? Yung tawag na dakilang kapighatian. No? Great tribulation. Hindi siya house arrest. Ha? Hindi po siya house arrest. Ano siya? Hindi po sa chapter 3 Sa Acts. Nakulong siya? Nakakulong? Hindi, di ba naisama siya ng bilanggo? Ay, ng ano? Ng bantay? Di ba naisama siya sa bahay nila? So hanggang doon lang ang kwento. No? Kaya nga na-release ng bahagya o ano. Ilang kapanahonan. Pero bitin na. Wala yung kamatayan niya, wala yung ano. Hindi na naikwento roon. So, tuloy natin. The pastoral epistles is insightful in developing the pastor's personal spiritual life and that of his congregation. Kaya dito marami pong payo ano si Pablo kay Timothy. Kasi ito ay yung successor kumbaga eh. Ganun din si Titus, successor niya rin yun ano. Kaya medyo ang banat may kinalaman sa buhay pastor. May kinalaman sa ministry o mga gampanin. So the congregational members sees an apostle's instruction for a pastor which helps them in their own walk with God and to understand the priorities and difficulties of pastor's life and tasks. Ayan. Yan, pinapaintindi niya, no? Na ang buhay ng pastor, ito po ay, kumbaga sa maraming mga difficulties. Diba? Hindi laging maalwan. Maraming, mga pagsubok. Maraming gampanin. No? Kaya, kasama na yung personal life. Diba? Kasama na yung ministerial life. Yan po eh. Pag may asawa ka pa, no, ministry life, family life, di ba? Okay. Session 12, Pastoral Epistles po. Authorship and date, yan nga, AD 63. Kakasunod lang. Ang purpose ng aklat po na ito, to exhort Timothy to fight the good fight of faith. Yan ang no? To exhort Timothy to fight the good fight of faith and to instruct him how he should teach the church in Ephesus to do the same, and to instruct him how he should teach the church in Ephesus
to do the same. Kaya common yung ano rito, no, yung mga aklat ng Timothy, no. 1 Timothy 4:12, di ba? 1 Timothy 4:16. Ano sabi ng mga ano na 'yon? Be a good example, di ba? Sabi ron eh. Basa nga 4:12 muna. Unang Timoteo. Chapter 4. Huwag hamakin ng sino man ang inyong kabataan. Kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Okay. Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Ayan, enjoy na yun, no? Purity. Andiyan yung tema ninyo, purity. Diba? Show yourself an example of those who believe. Pakita raw po, makita. Yung po tinatawag na pagkakaroon ng magandang halimbawa doon sa mga mananampalataya. Siyempre, ganun din sa mga hindi mananampalataya. Baka mamili ka nga lang. Diba? At sabi po ng 4:16 ng 1 Timothy, pay close attention to yourself and to your teaching. Diba? Persevere in these things, for as you do this, you will ensure salvation, both for yourself and for those who hear you. Ito mo yung bantayan mo ang sarili mo. Bantayan mo ang turo mo o doktrina mo. Diba? Tayuan mo yan, sabi ng ganun eh. Pag ginawa mo yung mga bagay na yan, nakakatiyak ka. You will ensure salvation. So, ibig sabihin, pwede malaglag? Pwede bang Pwede naging maingat? No? Bakit, di ba? Sinabi niya yun no? Kay Timothy. Persevere in these things for you to ensure your salvation. Both for yourself and to those who hear you. Pati nakikinig sa'yo, maapektuhan, Diba? Dadamay yun kapag ikaw sumablay. Okay, to exhort Timothy, purpose, balikan ko, to fight the good fight of faith, and to instruct him how he should teach the church in Ephesus to do the same. How he should teach the church in Ephesus to do the same. O, di ba? Kaya lakas ng loob niya, 2 Timothy 2:2, Ang mga bagay na natutunan mo sa akin ay ituro mo sa mga tao mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Ayan. So, malaking bagay. Ibig sabihin, dapat yung mentor meron ituturo. Marami mga senior pastor na walang maituro, di ba? Kaya hindi makapag-disciple. Awa ng Diyos, kayo meron kayong mga manual na pwedeng gamitin. Di ba? Advantage na. Advantage na yun, Aaralin na lang, limliman nyo na lang yan. Pagbulay-bulayan na lang. Dagdagan nyo na lang. Yes. Mas pagandahin ninyo, di ba? Team, church leadership, and organization. Pamumuno sa iglesia. Tsaka yung tinatawag na, yung pamumuno, merong tinatawag na samahan, Pag may samahan, may patakaran.
Okay? Overview of Timothy. Oh, wala pa plus. Wala ko wala pa. Ano yun? Church leadership. Organization. Pamunuan. No? Ano yun? Pamumuno tsaka pamunuan. Di ba? Parang ganun, ano? Kung merong mamumuno, may pamunuan. At may pinamumunuan. May pinamamahalaan. Yes. Pag walang pinamanahin. Oo. Pag wala ka pinamamahalaan, ano ka, assuming. Diba? Kaya nga, kaya si John Maxwell, di ba? Sabi niya if you are proclaimed that you are a leader, and yet you don't have a follower, you are assuming leader. Diba? Basta ganun eh. Overview ng 1 Timothy from chapter 1 verse 1 hanggang verse 17, salutation and introduction. Ito po yung ano. Roman number 2, instructions concerning church conduct and administration. Kaya nga pastoral letter, ano? No. Instruction regarding sa pag-uugali ng simbahan, ng mga miyembro ng simbahan, di ba? Pamalakad. Pag-uugali at pamamalakad, di ba? Kumusta yung ano, yung pumo ng mga Christian? Magaling yata yung iba sa ano eh, church conduct. Pero sa administration, mahina. Di ba? May mga ganun, ano? Mahirap, parang hirap mapasunod yung mga miyembro. Pero bakit yung Iglesia ni Cristo? Magaling sa administration, ano? Sinabi ng nasa taas. Di ba? Nasanay sila ganun. Naging lifestyle, ano? Kaya sa atin, pag naging kumpara yung pastor to. Eh sa kanila, pag leadership pala. Oo. Usually sila kasi, isa lang. Isang ano lang sila. Isang simba. Sa simbahan, tapos isang patakaran lang. Sinusunod lahat yun, national. Samantalang sa mga born again, hindi na tayo pamamahala. Kanya-kanyang patakaran. Kaya pa nagtampo, hindi ba sa kabila? Kaya nga eh. Pagka ayaw ko dyan, mahigpit dyan. Yung mga gano'n eh, no? Pero pag magkaisa talaga mga pastor, pag Nakakalungkot, ano? letter. Malabo yung mayari kasi kanya-kanya ayun. Hindi, ano na lang pastor, yung ano ba? Takwa na lang yan, Natulad tayo nasa sarili mo na lang yan. Kasi ako, iba ginagawa ko pag may pupunta sa akin, hindi sinampre. Sino pastor mo, sa mga ng kailan mo. Ako ganun din eh. Oo. Tama. Tapos kinalamin ko yung pastor niya kung nasaan. Investigation na pangalan sa katira. Na-investigahan ko na siya. Hindi niya inaalam ko na yun. Tapos, pupuntahan ko yun, pagka medyo matagal na. Pag natagalan na sa'yo. Puntahan ko, kasi maligyan yung sa akin, matay na nito. Kasi sabi niya, di, matigas kasi yung ulo yan eh. Sa'yo na yan. Sa akin gagawin ko. Sa'yo na yan, kasi sakit ng ulo ko yan. Para ikaw naman sumakit ang ulo. Kasi parang ano ko eh. Iba naman talaga, may dahilan din isa yung pastor, kapaalis mo yun. Kaya lang siyempre, pag tinanong mo yung pastor, siyempre, magtatanggol siya, hindi siya dahilan. Kasi napansin ko lang, kagabi, meron yata silang gawain eh. Yung nakikita ko na gusgusin na ano, mag-asawa, gusgusin yun eh. Nakita ko naglalakad, nakabihis ng todo-todo. Ganda ng bihis oh. Sasamba. Pupunta sa kapilya. Alam na yun, sasama. Di ba? Kita mo no? Samantalang
Sa atin, hindi napakadalang yung mga ganun. Yung mga talaga nagko-commit, ano, lalo na yung midweek. Yung midweek, di ba? Napakadalang yung ano, yung kung 100 kayo, 10 talaga yung dadalo. 10% ano? Minsan lingi. 10%, no? Madalang. So, Sa bishop may ano sila eh, kaya meron silang attack sa mga taong bago. Yung instruct nila susundin kasi lalo pagka may need sa unang bukso pa lang ng pagkakakilala sa kanila, o-opera na sila ng yun, trabaho. may magandang ano, oo, maaari. Ito, no? Pero ito yung magsisimba ka parate. Gano'n, no? Parang ipadlan na ma-obliga sila mag-obliga sa sarili nila, hindi yung simbahan. Pangalawa, kailangan nila yun. Kailangan nila yun. Oo. So, kabuhayan, kaya may mga patrabaho sila. So, nagagamit yung mga resources nila, connection nila. Diba? Sa SM nga, diba? Yung mga ano dyan, karamihan dyan, nagtatrabaho dyan. Daw Bishop, 1 billion a week ng mga kahit sa offerings ang naibubulsa ng pinuno. 1 billion a week nationwide. Oo. Kaya, investigahan daw sila. Yun nga, maganda yung administration nila. Yung administration. Saka hindi ka pwedeng maghandong hindi doon sa church mo. Pwede kang dumano doon sa church mo. Oo. Halimbawa, napunta ka ng Pangasinan. Pwede ka mag-doon, church mo. Pero hindi ka pwedeng magbigay doon ng kapo. Ganun. Di ba yung mga referral Wala. sila? Referral. May referral sila. Oo nga, ano? Dali, taga Malupit, Provida, ano? pumunta rito. Oo. Hanap ka ng Natitrace yun, local natitrace. dito. Pagka local dito, magkukunik yung dalawa. Sinabi ng probahan o dito sa rin sa katpunta doon. Kailangan. Oo. Kasi yung kaibigan ko po ganyan eh, taga Tacloban siya. Di parang ano, no? Meron silang Universal Church, ano? May kaibigan kami na napunta ng Oo. Parang lang talaga lang bishop. Parang bisita lang. Pero hindi ka mag-miss na Ayun nga. INC parang talaga yung bisita sa simbahan nila. Tapos pag kumuli ka dito, kukuha ka ng referral na ang galing ka sa simbahan. Saka pumayag na Halimbawa, meron kang lokal na simbahan dito na nagsisimba ka dito sa Pilipinas, tapos nag-abroad ka. Nung mag-abroad ka, nakunik ka doon sa church. Di ba? So, dahil doon ka na nag-church, saan dapat mapunta yung kanya ikapo? Hindi, referral Doon agad yun. o dito? Referral agad yung bishop. Paglipat doon, i-refer na siya. Tapos pag doon na siya magbibigay. Kasi Oo. yearly yan eh. Pag may Hindi, yung born again? Ay, born again. Ito born again. Tayo. Pero bishop kasi, actually bishop sa born again kasi dapat yan. Wala walang ganun eh. Sa iyo, may referral sa kanila, no? Pero ang tama talaga ng bishop kung totoo si talaga, kung makikita lang natin yung tamang ano niyan. Halimbawa, miyembro, Oo. nag-abroad siya. Siyempre, hindi naman sinasabi, pastor, ayoko na sa abroad siya. Oo. Tapos ngayon, nakakita siya rin ng mabilis sambahan. So, kung ako tatanungin, dapat doon pa rin sa pastor niya magkakais. Sa abroad? Sa Pilipinas? Tapos ang magiging bahagi naman niya doon sa ano doon, yung mga offering, tapos yung mga, kung ano man yung mga andun, yung mga, yung gano'n lang. Kasi yung tithes, hindi na yung pastor niya. Sana ganun ang nagiging procedure. Kaso nga, Bishop, hindi na kasi naituturo yun. Oo Karamihan nga. kasi na naituturo ngayon, palibasa, kasampung bahagi, sabi nga nila, mas marinig. Mag-tights nga, ayaw pa mag-tights eh. Habang kumain ka sa Jollibee, babayad ka sa McDo. Oo. Alam nila, O, dito ka kumain, dito ka magbabayad. Parang ganun. Dito ka kumain dito ka nakikinig sa salita ng Diyos, kaya dito ka Actually ako, Pero sa pinagalingan mali ako. Kasi tinuturo ko yan eh. Lalo doon sa mga halimbawa, may nakating sa akin. Tapos mga galing devils, hindi naman sila talaga yung pasok ko. May pasok talaga sila. Pasal din na sa akin, tuturo ko sa kanila yun. Sabi ko, touch nyo yung dinyo sa pasok nyo. Pagdaling nyo, ano pasok, paano kami dito? Yung opening lang, tsaka yung handbag, may Thanksgiving dito, whatsoever. Kung ano gusto kailangan mo ibigay, pwede. Kasi ako bigyan bro, sabi ko. dapat ganun. Kaso walang walang ethics na ganun eh. Walang malinaw. Walang walang nagiging usapan yung
church sa abroad at saka church dito eh. Di ba? Pero dapat pastor ang mindset talaga dapat. Ituro talaga sa mga membro dapat. Yun na. Pagkikakontra mo naman ito, kapwa ko pastor. Kaya nga. May kanya-kanya pamamaraan, administration. 5 digits na ibinibigay. Oo, di ba? Nagkakasira Pero na. Bishop sa amin po, ito sa dati pinanggalingan. Ganun po. Ganun talaga Ano dapat. yung kasi ang katawiran nila, di ba, magulang. Siyempre, ibigay ka sa magulang mo. Yung Oo. pag nandiyan ka na mag-offering sa salo natin. Oh, kung saan ka nag-charge ngayon, offering lang doon. Offering po. Dapat ganun. Offering lang doon, yung tithes sa mother church. Mother church. Kung saan simbahan ka galing. Ito na din pastor dapat ng mga membro, ng mga pastor na, kung may membro lumipat sa ibang lugar, hindi na makakabalik talaga. Oo. Sabihin, O yun, halimbawa ganun, lumipat na. Sulatan man lang yan, kung paano ba pastor dapat For parang gano'n na. Hindi na mo makakabalik dyan. So gagawin na ng pastor, susulat siya, magpipirda na siya, hindi ka doon sa pastor, bahala na yan. Oh, sana kung ganun eh. Kaso nga, napakadalang. Di ba? Pag lumipat, wala na eh. Wala nang pakialam sa simbahan pinanggalingan eh. Ito, Sige po. yung galingan ko, yung mga, di ba, worldwide na to sila eh. Dumating na sa kanila, dahil simple lang yata. Pag napunta ka sa Canada, sa Amerika, intact yung tithes and offering. Oo. Pero may darating doon na anak, kukunin nyo. Kaya maiwan doon sa mga preacher, allowance lang nila. No. Yung pag-upa ng bahay nila. No. Walang leak. Oo. Parang Magaling. Kasi alam ko kasi ganun. alam ko kasi doon, alam ko rin yun eh. Doon kasi isa lang talaga yung pastor na kinikilala. Lahat puro workers. Kaya ang mangyari doon, lahat ng talaga sentro sa lahat. Punta sa main. Oo. At merong Wala silang hindi sila nag-designated hindi sila nag-designated evangelist, wala sila sa lang. Lahat sila puro ordained preacher lang. kasi mahalaga yung tinatawag na administration, no? Walang pastor, walang Ministro lang. Walang magpapatawag ng pastor. Isa lang ang pastor. Siya lang. Siya lang. Siya lang. Eh, wala na. Gano'ng makalaki bishop yung gawain sa isang lugar nila. Ang daming workers dyan, pero wala silang pastor. Ang mangyayari niyan, may pupunta dyan na taga-bit, mangaral dyan, o kaya taga yan mismo na worker niya sa local church. Tapos pagka, ang isa ginagawa na, alam ko pinagdadala ng tayo sa sentro Oo, Yung dinadala, pinapadala. Oo. Tight sa iwanan lang yung allowance sila sa outreach. Magkano ba yung ibibigay, no? Oh, hindi. Ikwintahin naman kung magkano kailangan. Pag pwede lang kulang na, pasting na. Pasting na pag wala lang kanya. Baitin naman. Ganon. Pero na kung narinig, isa sa mga anak, kung hindi 5 million ang share niya, huwag muna ibibigay sa kanya. Gustuhin nyo ng 5 million niya, bago kunin niya. Oo, ganun. Kaya yung mga worker na may mga kalawang sa araw-araw, Nanginginig na. Magtitiis muna. Paano kung ano yung 5 million? No, hindi. Ganyan na ngayon sila. Ganyan na, narinig ko lang. Ay, pag may usok, may apoy. May ako. Sigurado. Ngayon, kung gusto nating maging ganyan, hindi, pag lumaki na kayo, huwag naman yung mangyari. Kasi, Pakihap sa Bertolod na 721 ng Martin. yung mahalaga yung tinatawag na administration sa mga simbahan eh. Pamamalakad. Diba? So, from chapter 1, verse 18 hanggang chapter 6, verse 10, sabi nga, Timothy is exhorted to fight the good fight of faith. O, binigyan siya ng ine-exhort siya o binibigyan siya ng payo, advice. Pwede kang makipag-away. Pwede makipaglaban. Laban mo sa panpag. Makipaglaban, pero mabuting pakikipaglaban. Diba? Yun ang Meron bang masamang pakikipaglaban?
Sa mga common person, di ba? Common people. Common people. Di ba? Pero dito, ang exhortation sa kanya, fight the good fight of faith. So, and instructed how he should administrate concerning public worship. Chapter 2, verse 1 hanggang 15. Yun, merong instruction, ano? Kung paano pangangalagaan o paano yung program sa mga pananambahan in public. Lalo na kung malalaking gawain yan, ano? Meron nga, di ba? Meron ka pang director, Pastor FB, no? May floor director pa eh. Para maging maayos yung may usher ka, may marshal ka, may... Ito yun, mga sound system mo, preacher mo, yung maayos na na tinatawag na administration concerning public worship. Ano pa? Concerning leadership qualifications. Ayun. Ito na, nasa chapter 3, verse 1 hanggang 13. Kaya, bahagi po ng tinatawag na administration yan. Yung paglalagay ng mga mamumuno o pinuno. Yeah? So, check na natin, isa natin, chapter 3. From verse 1. Sabi nito, it is trustworthy statement. If any man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do. So, pwede pala ma-desire yung overseer. Diba? Fine work, maganda trabaho yan, pero pwede rin ma-desire yan, Hindi katulad yung calling. Diba? Ano yun? Yung fivefold ministry, calling yon. Fivefold ministry. Ephesians 4:11 hanggang 13. Sabi nila, Bishop, God sent in the church. Kasi nagpapadalong pastor, sabi niya, Kasi ang overseer, equivalent ng bishop eh. Diba? Pero sa Ephesians chapter 4, si Lord ang namimili. Diba? Nagtatalaga. Nagka-qualified. Tama ba? Pero dito, bakit dito pwedeng pwedeng ma-desire o pwedeng ma-achieve. Tama ba? Tapos an overseer, ito raw, yung mga katangian. Then, must be above reproach. Sinabing above reproach. Angat. Tama ba? Saan yung Bishop binabasa niyo po? Chapter 3, verse 2. Above reproach, walang kapintasan? Tagalog? Yun ang overseer. Qualified tayo? Kung halimbawa qualified, walang kapintasan, baka naman puro pintas. Yun ang sabi, di ba? Walang kapintasan. Perfect. Hindi sinabi perfect, Tapos, the husband of one wife. Walang spiritual. Walang spiritual. Yan na. Spiritual. Asawa na isang lalaki. Parang ganun, isang lalaki lang, The husband of one wife. Isa lang babae. May kilala Diba? May kilala akong Bishop eh.
Bishop siya? Bishop. Mm. Tapos, narinig ko sa pagsalita niya, parang mayroon siyang sideline. Sabi ko, di ba kasado ko sa team? Hindi ba yung asawa? Sa bahay yun? Physical yun. Iba yung bahay. Meron sa ministry. Dumistansya ako. Kung klaseng tao. Yung asawa ko, isa lang talaga. Iba yung libre. Mahihirap. Katuwiran na naman. Hindi ko ba yung Kaya ko bang pastor? Ayan, no? Ano yan? Disqualified. Disqualified. No. Yun, the husband. Eh, po pwede bang ano? Bakit sinabi rito, no? Pwede bang ano? The wife of one husband? Pwede vice versa yan? Paano yung silang The wife of one husband. Kasi the husband of one wife eh. Vice versa. So, ang pinapoint ko, babae. Pwede bang babae maging pastor? Di ba? Sa Bible kasi, ang babae, pag nagkaroon ng dalawang lalaki, dalawang asawa, adultery yun. Adulterous na yung babae yun. Kaya pag marami, prostitute yun. Pero pag ang lalaki nagkaroon ng multiple wives, concubinage lang ang Kaso. Oo, concubine. Oo. Ayun nga, sinusundan ng batas natin, bakit unfair yung batas daw natin. So, pwede maging vice versa? The wife of one husband? Oo. Kung ano, Bishop, kung halimbawa nga Kasi the husband of one wife eh. papayagan. Kasi dyan kasi Bishop, lalaki lang kasi po, lalaki lang kasi yung tinutuin. So, Oo. administrations talaga. Administration niya. Parang lumalabas Bishop na ang babae, pagdating kay Pablo, pagdating sa administration, leadership, Oo. pamumuno sa church or whatsoever, lalaki talaga. Oo. At ganun ang ano, So, Biblical speaking, support helper ng babae. Kaya hindi siya alam. Ganun Yeah, ang ito. hypothetical kasi yung kay Bishop na kung balik rin natin. oo nga, balik na rin eh. Ang kaso, ganun din ba ang ruling sa babae na dapat isa lang ang kanyang asawa? ang tanong, Bishop, bakit sinabi ni, ano yan, Ni Pablo. The husband of one wife. Oo. Kasi ako Bishop, narinig ko siya, tapos binigyan ko ng para investigative ano. Sa panahon kasi nila, meron kasi mga mananampalataya na naging mananampalataya na may tatlong asawa. Kasi hindi naman bawal sa kanila sa panahon na yun. Panahon ni Jesus Christ. Ang ginawa ng Panginoon ni Pablo na kung papasok ka sa ministry na kailangan, isa lang talaga ang asawa. Hindi pwede dalawa. Kaya kung papasok sa ministry, may tatlong kang asawa, Pwedeng sa ganun. panahon nila, hindi ka pwede pumasok sa ministry. O kasi yung kultura nila, Oh. Muslim eh. May pagkaganon eh, di ba? Asawa ng ano eh, ng tatlong Kahit nga asawa. apat eh, pwede tinitira sa isang bubong eh. Basta kaya. Basta kaya buhayin, pakainin. Yung Bishop yung ano, parang yung pinuputol ni Pablo. Mm. Na kung magiging leader ka ng church, kailangan meron ka lang isang asawa. Kaya isang asawa, yung sabi Oo. niya asawa eh. Isang Pag sabi niya asawa kasi Oo. pwedeng tatlo, apat yun eh. Isang asawa. Kaya isang asawa lang. Pwede, no? Kultura kasi, no? Parang... Sa panahon kasi hindi siya, titignan mo sa panahon nila, pag magamit ang heaven yun natin doon, mayroon talaga ano na ang kanila kasi kultura doon, pwede sila mag-asawa ang mga Hudyo ng tatlo, dalawa. Depende sa kaya ng buhay. Depende, basta May kaya. mga doon, may mga Ay di, ano, di na... Nababayulit nila yung Ten Commandments. Ang alam ko di siya doon, Di ba? doon di siya, ang nangyari, Violating. wala namang sinabi si Pablo eh. Di ba? Wala namang ano doon. Ilang hindi ko parang ni Pablo kasi nga, may mga naboborn again doon na yung buong family nila, isang lalaki, tatlong asawa. Kaya kung gano'n ang katayo ng isang tao, hindi siya dapat sa ministry. So kaya binigyan ng diin yun. Hindi nga nandini siya. Baka sakali, merong gusto maglingkod sa Panginoon, pero tatlo pala asawa mo. Pablo, hindi na hanay. Oo. Polygamous. So, are, no?
Kaya pumasok yung kultura, o yung kaya kanilang gesture sa pag-aasawa. Kaya nga ayaw ni Muhammad eh. May pagka-Muslim nga yung kanilang kasing Kaya nga yung ayaw namin din gusto. Yun. Temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach. Oh. Yan tignan niyo yung katangian, able to teach. Pagka maglalagay ka, may kakayanan magturo. Oh. Paano meron kasing gusto mag-aral pero unable naman to teach. Diba? Oh. Meron namang ayaw mag-aral pero able to teach. Saan ka lalagay? Di ba marami tayong may mga miyembro rin tayo na potential sana may kakayanan sana. Kaya lang ayaw mag-involve sa ministry. Ayaw mag-undergo ng training. Laging katwiran, walang panahon. Si Bishop, Oh. ang isang pastor kasi always kasi parang ang tatay. Kasi sinabi ang yan may 35 si Pablo dyan, si Ephesians 6:1. Binawag ng mga anak Oh. Meron mas mapatay, anak, hanggang. So kaya, yung sinasabing able to teach, kung ikaw yung magulang, ikandak mo yung family mo, yung anak mo ng asal, ganun. So yun lang yung sinasabi na, pagdating sa pananampalataya, hindi naman kinakailangan siguro na yung teachable dyan, parang tayo na parang, teacher ako sa Bible school, parang ganun, hindi. Kahit sa mga training nyo lang, hindi naman sa diba? Discipleship training. Ikaw mong gawin. Tutulong siya ng pastor yun. Oo. Yun ang teach mo lang sinasabi. Yung ba siya pinakita ko lang Kasi merong mga teachable pero hindi naman able to teach. Meron namang able to teach pero hindi teachable. Diba? Maganda sana kung makakita ka talaga na teachable na, able to teach pa. Kasi tatay ko. Swak yun, Swak. Tinuturuan ako na Turuan ako na paano umilag sa yung mga bagay na pwede delikado. Oh. Anak, pag meron sa yung nagbigay ng papadala sa iyo, kakilala mo, pipili kasi makaloko ka na. Ikaw, mahuli. Nakatuto talaga yun. O meron kong kakilala, parang kabarkada ko. Sabi niya, Mila, pakidala mo nga itong yung nakalagay sa kamon Pagdating doon sa kanto, ihagis mo lang. Wow. Basa kasi sinabi ng tatay ko Oo, tama. Parang yun, pagtuturo pa rin yun So kaya pagkapastor ka, hindi lang talaga sa tiko, hindi lang yung parang kailangan master mo yung pagtuturo para nagtuturo sa Bible school. Parang hindi siya hindi na rin ibig sabihin ni Pagbisan. Ang able to teach ay yung parang kang tatay, alam mo yung word of God, alam mo paano Panginoon sila, ituro paano sa Panginoon, ito, power to, tama to. So, as an overseer, pag naglalagay doon ng overseer, tapos not addicted to wine. Ibig sabihin, hindi lasinggero. Hindi nang palagi siya. So, pwedeng uminom, wag lang addict. Wala lang. Ganon? Wala addict sa lalak, Pwede tumikim pero pag sobra. So, but gentle, peaceable, free from the love of money. At sa verse 4, he must be one who manage his own household well. Yun. Diba? May kakayanang pangalagaan ang kanyang sambahayan ng maayos. Diba? Kaya minsan kapag may anak ang pastor, may anak na pasaway. Diba? Sakit sa ulo, Bishop. Damay Mayroon ka kapamilya na sakit ng ulo. Kaya magtatanong ka sa sarili mo, sabihin ng pastor, tinawag ba ako? Lord? Bakit ganito itong mga to? Pag nga nag-bishop na pastor ka, may pamilya ka, may kapatid ka. Na nandyan, nakatira sa parang... Paligid, vicinity. O,
kaya sa probinsya ka, dito, meron. Alam nila. Kasi na kayo lumaki. Oo. Tapos pasaway yun. Apektado din siya, apektado din. Oo, di ba? Nadadama yung church eh. Sabihin, anak pa ni pastor. Anak ng pastor, anak ng elder. Pero dapat hindi ka na apektado eh. Kasi Kaya nga eh. family lang ng pinsan. Yun nga eh. Immediate family lang eh. Tapos sabi nga dyan, keeping his children under control with all dignity. Di ba? Yan yung dilema ng mga pastor, yung mga anak, ano? Ako yung pastor eh. Oo. Wala pa nila doon anak eh. Bumubukas yan. So, yun po yung tinatawag na proper administration. Ang malawa kasi, no? Bilang pastor, kailangan yung marunong ka mag-administer, no? Yung administration. Kailangan talaga pati mga anak. Hmm. Nakita sumusunod talaga. Pati mga apo, asawa, siyempre, di ba? Kaya iba yung no? Iba yung trabaho ng administration, ano? Sunod ang gabi siya. Merong pulpit pastor. Preacher lang siya. So, dapat kailangan alam mo lahat, pati administration. O magtatalaga ka pa rin ng administrator. Marunong talaga siya. Marunong talaga. Marunong ka rin lahat, ano? Binigyan kahit pag pinagpatuloy natin dyan, alam marunong mga siwa ng pamilya. Oo, yun, At pamilya. Marunong ka ng mga siwa. Kasi family kasi ang Oo. ang ano ng Panginoon eh. Pag-depend kasi bishop. Oo. Diba? Asultod ka. Diba? Ano na? Oo. Tapos to, pamilya ng Diyos. Kaya sabi niya, kung hindi niya mapapangalagaan ang kanyang sariling pamilya, paano niya mapapangalagaan? Kasi ang church, household no? Pamilya rin, eh. Dalawang pamilya. Biological family. Spiritual family. Kaya kung failure ka dito sa family mo sa biological, failure ka rin saan? Kaya sabi, kung hindi ka marunong mag-manage ng biological family, how can you manage, Sinabi ni Pablo eh. diba, Sinabi ni your spiritual family well? Merong paghahambing. Diba, may comparison. So, kailangan talagang meron bang magaling sa administration sa loob ng church? Pagdating naman sa pamilya, hindi magaling mag-administration. Meron din, May problema rin mga pastor sa ganyan. Yan yung, Kasi yung pag-administration kasi parang napapag-aralan ng secular. Parang sabi ng iba, ang church management daw, administration, parang lang business yan. nagde-develop ito. O na to. Parang gano'n lang daw. Yung lang po, parang gano'n lang sabi ng iba. Eh ko lang, kung saan matutuwa yun. So, yan ang And then, leadership qualification, chapter 3, verse 1 to 13. Pastoral duties. Chapter 4, verse 1 hanggang 16. Pastoral duties. Tingnan mo, yung chapter 3, leadership qualification. Di ba? Yung mga binasa natin, puro qualification yan eh. Tapos, yung chapter 4, verse 1 to 16, ito naman yung pastoral duties. Di ba? At, chapter 4, verse 11 to 13, tingnan nga natin. 4. Yes. Itulong mo at ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mo hayaang hamakin ka man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya, at palit sa paumunan. Habang wala pa akriyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. So, ito yung payo payo ni Pablo kay Timothy. Si Timothy bilang pastor, no? Bilang contender, na siya ay maging pastor, sabi niya, prescribe and teach these things. Let no one look down on your youthfulness. Tama ba? But rather in speech, conduct, love, faith, and purity,
show yourself an example of those who believe until I come. Give attention to the public reading of Scripture, to exhortation and teaching. Do not neglect the spiritual gift within you, which was bestowed on you through prophetic utterance, with the laying on of hands by the presbytery. Okay, ano no? So, ano pa? Aside from pastoral duties, ito yung sa chapter 5 verse 1 hanggang chapter 6, yung mga false teachers, bilang pastor, kailangan mo ring ano yan, mabantayan yan. Part ng administration yan. Pagka ikaw ay tutulog-tulog, hindi mo alam, yung mga sunlobo nasa loob na. Kaya nung pag Sunday, meron kami tinatawag na prayer box. Oh. Kasi nakikita ko yung mga gandamater yung umaakit ng mga kabataan, hinaharang. Kunting minuto lang, kunting minuto. Na-after 30 minutos eh. Pagdaan ko nakita ko, tinitignan ko, kabataan namin to. Tumitingin, parang humingi na sa klon, lapit ako nga. Totoo, Brad, magsisumula na kami. Oh. Kaya ginawa ko, nagpalagay ako ng prayer box yung pag tuwing Sunday ng alas 2. Kaya nagsishare ako, prayer naman. We encourage people to, siyempre, makita nila, magsimula yung sa Panginoon. Nawala eh. Umalis eh. Kaya sabi ko, pinababayaan natin itong mga to eh. So, malawak yung administration, yung pangangalaga sa simbahan, pati mga paggawa ng programa, yung way ng ating pananambahan. Di ba? Magkakaiba eh, no? May mga iba-iba mga pamamaraan. So, wala naman kasi specific na oo. na mababasa sa Bible na paano tayo mananambahan. Paano yung pananambasa ko? Walang ganun eh. Wala mabasa. Yung iba wala nang program na binabasa. Pero yung Diba? Yung iba naman programa nakabatay. Church administration, meron tayong mabasa. Pero yung practice ng isang banbawa, Sunday, isang tayo. Walang program talaga ako nakita sa Bible na legit na, hindi dapat din mag-start. Ay, yung iba man kasi program oriented eh. Di ba? Hanggang may doxology yan, may ano yan. Actually, kasi, iba-iba kasi ang laki ng church. Yun, iba-iba ang ano. Iba kasi, At saka kayo nasanayan. Ilang admin ng 10, 50, 100, magkakaiba po yan. Pag malalaki na po ang mga Sa administration yun, wala Oo. problema doon. Ang sasabi natin, yung sa pagsasabi na ay pag sa pagsambay, wala talaga naman. wala. Basta Pagdating ng way of worship, magkakaiba. Pero sa administration, may mabasa tayo sa Bible. Ranking, paano ka mag-administer. Meron ng church, yung mga Presbyterian, meron silang Apostles' Creed, nagre-recite. Nagre-recite ng Apostles' Creed. Ano ba yung Apostles' Creed? Ano siya? I believe in God, the Father Almighty Creator of heaven and earth. Pero Apostle Creed talaga, Bishop, yung sulat talaga ng Apostol. May Apostles' Creed to yun. Sulat ng Apostol. Pati Creed. Usually ng Creed. Kaya nire-recite yun. May mga churches na ganun, nire-recite nila yun. Bago makinig ng salita ng Diyos. Mga ganun, no? Bawa, yung offering, saan mo ilalagay? Lalo pagka big event, proper administration eh. Kung kailan nandiyan na, tsaka kayo nagkagandang hawol-dol, alam kung anong gagawin Ang malaking simbahan din sa pag nagbibigayan na may nagmo-monitor. Kasi may mga umaatin doon, may sarili ng lalagyanan, manginigay, at siguro wala sa bag niya. Oo! Nangyayari po yan. Ayun nga. Kaya ang ginagawa niya, may administration talaga sa pagkuha ng mga offering. Hindi nakatingin talaga. Yung Holy Communion, paano kayo nag-administer ng Holy Communion? Di ba? Pwede din Bishop sa ano? Kakaiba ng di ba? Oo. Pwede din sa... Yung bang ostya, nagiging katawan ba ni Kristo yan? sa Roman Catholic, nagiging katawan eh. Nagiging tunay na katawan at dugo eh.
Magulamang po, malaking ko. Tapos tunay na alak Diba? pa iniinom. Yung ibang church, nag-Holy Communion weekly. Boko, masarap yun. Weekly. Tingin may pagtitipon. Parang sa sampalat na alak. Oh, yung iba naman, monthly. Diba? So, sa Holy Communion, pwede ba yung ano, emperador o ano ba yun? Hindi naman. Wine ano? Wine po. Matapang na wine, pwede. Oo naman kasi Alam ko Kasi- siya better wine. Ha? Pero hindi siya basahin natin. Di ba doon sa ano? Di ba sabi, di ba sa inyo mga lasing? Yan, aga-aga nyo na si. Hindi, Hindi talaga sinabi siya. hindi na puspos yun, hindi na. Puspos ng Holy Spirit. sabi pinagtanggol ni Pedro, hindi mga lasing yan. Aga-aga. Diba? pwede pala eh. Yeah. Pero ano talaga sinabi na kasi hindi mga lasing. Di ba kayo pintayan sa kain na? Okay. Kasi ang komunyon tuloy, yung pag-alaala ka sa katawan ng Panginoon sa dugo. Hindi ka tulad sa atin na isang piraso lang. Punta na sa kailangan. Gusto mo, maraming kaya pinagal si Pablo, iba na uuna rin kumain. Wala pa kayo pagkain sa bahay. Kaya ganun galit. Kasi iba, nakita niya, kumakain na. Hindi pa dito sa ano. Hindi pa, oo. Wala pa yung ceremonies eh, no? Talagang pasting po sila, hindi ka tulad sa atin na pira-piraso. Hindi po ganun. Yung nakita ko minsan sa kanila. Oo, yun. Diba? Tasting talaga Talagang sila. latag po. Kainan. Kaya sabi niya, May dalawang pamamaraan. Ano? Kumakain din sila ng tinapin walang iba muna to. yun naman talaga. Oo. Tapos, yung mga pagkain na... Yung natira, ano yung feasting na yon. Feasting talaga sila. Kaya lang, para mga social life din, magkakasama yung mga magkakatsokaran, Kumpanyero. magkakasama yung mga kumpanyero, di ba? Yung mga mayayaman, magkakasama, yung maraming baon. Siguro, ang depende na din siya para sa sagawa. Baka sakali, dyan yung pagkain, tapos may service muna tayo. Service, wala na ito, etc. Yeah. Tapos, at magkain na, pagkatapos. Paano tulad sa atin? Sa atin ang pagkakaiba, kapiraso man, no? Yun lang, sa atin. Sige, service muna tayo. Kaya pag may matid sa atin na singgero ko, may tagayan din pala dito. Tagayan na sasabihin nila. Okay, so, kasi nga, yung usapan natin, administration eh. Bilang mga pastor, kasama yan. Di ba? Dalawa lang ang ano natin eh, di ba? Dalawa lang yung ating ordinansa. Ano yung dalawang ordinansa na ino-observe ng mga Kristiyano? Yung Holy Supper at saka yung... Holy Communion, yung tsaka water baptism. Dalawa lang. Pero meron simbahan, may church na hindi sila nag-o-observe ng Holy Communion. Sabi nga nila eh, yung nag-o-observe daw ng Holy Communion, kulto eh. Maalang sila dito. Kaya nga kailangan balansyado ka talaga eh, no? Ano? Okay. Final charge. Chapter 6, verse 11 hanggang 21. At dito po, from 11 to 16, Paul gives exhortations to godliness. Yan. Living in godliness. Pangalawa, instruction to the wealthy. Basa nga po 6:17 to 19 ng 1 Timothy. 6:17 to 19. Instruction to the wealthy. Yung mga mayayaman na miyembro. Ang mayayaman Yun. na sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan di nananatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Isipin na sila ay magsigawa ng mabuti, na sila ay magsiyaman sa mabuti gawa, na sila ay magiging handa sa pamilagay, maibigin sa mga bahagi, 19, na
mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuti kinasasaligan para sa panahong darating upang sila ay makapanghinangan sa buhay na tunay na tunay. Amen. Oh. Yan ang payo, no? Advice sa mga miyembrong mayayaman. Yeah? Mga gumiginhawa ang buhay. Ang sabi ni Paul kay Timothy, eto, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches. Kasi yun naman talaga yung tendency, no? Pag mayaman, para nakasandal sa pera. Kaya nagpapayo ang Apostle Paul. Payuhan nyo yan, yung mga mayayaman na yan. No? Yung mga mayayaman dito sa mundo na ito, na sila po ay huwag sumandal, no? O huwag ilagak ang kanilang pag-asa doon sa kayamanan na hindi pangmatagalan. Diba? Bishop, actually, mga mayaman, pag meron sa church, sila yung talagang sa mga Kasi pag mayaman ang miyembro, parang control ng pastor, no? Ganun, lalo kung yun ang provider, yun ang tither, yun ang tagabili ng mga gamit sa simbahan. Ang kasunod noon, hawak na sa ilong si pastor. Kailangan narinig mo naman. Yung mga sa akin, malayo na. marunong tayong i-manage. Yun nga, how to manage them, no? Nag-church, di pumasok. Nasarado lang, pinto. Eh, pagbukas, nalak. Oo. Pinagagalit siya. Sino ba na? Magkano ba yung doorknob na yan? Sabi ko, ay, ano po yun? Eh, sinasarado. Eh, nasabi sa akin. Na ganun pagkakasabi, sirahin ko yan, magkano lang ba yan? Kasi ganon, pagkatapos ng service, mga ilang araw, na-check ko ako, pinausap ko siya. Okay. Oo. Kasi iba yung ano nila, Yung no? mga bagay kung binigay nyo na po sa Diyos, pag may-ari na po ng Diyos, sisirain niyo po yan. Kaya kasama sa administration yan. Ay, hindi. Hindi nga nagtapo, gano'n nasa akin pa rin. Kasi nga, pag diniplomasa sila, Bishop, Oo. natiting naman Yung mga maayos people Yung maayos naman na pakikipag-usap. Siyempre, dahil nga may pera sila, medyo... medyo maangas ang dating. Mayabang yan. Pero pag nag-drive sila, magiging kingdom provider yung mga yan. Yun, oo. Kaya nga. Kaya nga dapat i-guide natin. Not to be conceited or fix their hope on the uncertainty of riches, but on God. Diba? Sabi nun who richly supplies us with all things to enjoy. Verse 18, instruct them to do good, to be rich in good works. Yun ang magandang payo, no? To do good, maging mayaman, saan? Sa paggawa ng mabuti. Di ba? To be generous and ready to share. Di ba? Yan ang inarito yung mga mayaman na makukunat, ano? Di ba? Kaya lagi sinasabi, hindi niyo alam kaya kayo pinaginhawa ng Panginoon. Kaya kayo pinaginhawa dahil ang purpose niya, ang plano niya, maging kingdom partner kayo. No? Yung matagal din sa totoo eh. Oo. Yung minsan kung wala yung tao. Pero hindi nila alam yun eh. Okay, ang Diyos na pagdating ng may mayaman. Dapat malaman talaga na. Yun. Ano nilagay niya? Kaya Paano ka- yung gawa ng Panginoon? Oo. Lalo na kung dati kang from rags to become riches, dapat malaman mo yun. No? Kaya, yun nga, verse 19, storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future. Magandang episto, ano? So that they may take hold of that which is life indeed. Oh. Kaya maraming mayaman, hindi naman nila maranasan yung tinatawag na buhay na ganap. Yan, buhay na kasiyasiya. No?
Kasi bago yan, meron siya sinabi rin sa verse 9 eh. Diba? But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Hindi masama maging mayaman. Tama? Ang masama lang, naging Diyos mo na yung kayamanan. Ang masama din. Hindi masama ang pera dito. Yun. Masama yung may hawak. Manis. Oo. Kaya sabi yun, love of money is the root, not money. Yes. Diba? Love of wealth is the root of all kinds of evil. Kaya, kaya mo na mag-bend the law. No? Because of the love of money. Diba? Ben, the word of God. Yun. Kaya, Ben, the law. so, yan, final charges, ano? Instructions to the wealthy, chapter 6, verse 17 to 19, and concluding admonition and benediction. Chapter 6, verse 20 hanggang 21. Tingnan yung may benediction siya, ano? Ano yung benediction? O Timothy, guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter, and the opposing arguments of what is falsely called knowledge, which some have professed and thus gone astray from the faith. Grace be with you. Napakasimple naman ang kanyang benediction. Ano? Sumaiyo ang biyaya ng Panginoon. Diba? Kasi bawat letter, epistle, madalas po mayroong benediction. Diba? At dyan din ako kumuha ng benediction ko. Kitaulo ko na lang yung benediction na yun. Diba? Ito, napakaliit, napaka-ikli ng kanyang benediction. Okay. General background of Titus. The general content of Titus is like that of 1 Timothy, except for a stronger emphasis on creedal formulation. In two passages, Paul states the closest approach to a formulated creed in the whole New Testament. Ano yung creed? Ano yung creed? Creedal. Basa nga po. 2:11 to 14. ng Titus. Pagkat nahayag ang ilang loob ng Diyos, nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng makamundong pamumuhay at damdamin makasaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas sa Yesu Cristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Okay. So sabi ng verse 14, ano, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possessions, zealous for good deeds. Titus 3:4 hanggang 7. About authorship, si Pablo ang siyang nagsulat at approximately 63 hanggang 66. So, mas ano to, no? Mas huli
kaysa sa 1 Timothy. Ang purpose, to exhort Titus both to live righteously and godly. To exhort Titus both to live righteously and godly, and to instruct those under his care, both to live righteously and godly, and to instruct those under his care to do the same. Ang sagutan? To instruct ang Those under his care to do the same. Yun. Okay na? To exhort Titus both to live righteously and godly. At hindi lamang siya, no? Pati yung mga nakikinig sa kanya, instruct those under his care to do the same. Team, teach and live. Mabuhay, magturo at ipamuhay yung itinuturo. No? Mayroon kasi nagtuturo ka lang, hindi mo naman ipinapamuhay. Ezra chapter 7 verse 10. Ano sabi doon? For Ezra had prepared his heart to study the law of the Lord and to practice it. 4:7 po yan. 4:7. Ezra 7:10. 7. Chapter 7 verse 10. Ezra 7:10. Si Ezra raw po, itinalaga niya yung kanyang sarili saan? Sa pag-aaral, no? Ng salita ng Diyos. Saan pa? Itinalaga niya ang sarili sa pagsasapamuhay ng salita ng Diyos. Ano pa? Itinalaga niya yung kanyang sarili sa pagtuturo. Kailangan 3 bahagi yun. No? Pag-aaral, pagsasapamuhay, pagtuturo. No? Para balansyado. Mahirap kasi magtuturo ka lang, hindi mo naman ipapamuhay. Diba? Nag-aral ka, tapos nagturo. Hindi mo naman siya nagiging lifestyle. Para kang parisaik yan. Parisaik spirit. Diba? Kaya ano sabi ni Kristo nung nagtatanong sa kanya yung mga tao, ganito gawin nyo. Gawin ninyo yung kanila itinuturo. Huwag nyo gagayahin ang buhay nila. Biro mo, no? Yun. Parisaik nga eh. May gumagamit yan eh. Huwag nyo na akong tignan. Oo. Hindi yung mga tinuturo. Turo ko na lang. Diba? Ayun nga, ginamit nga din ng 1 Corinthians 11:1 eh. Sabi niya, imitate Christ, not imitate me. Tama naman, di ba, sa isang banda? Parang tama. Pero si Pablo, according to Paul, imitate me as I imitate Christ. Ganun ano? Parang ganyan ito. Kasi gumagaya ako kay Kristo. Mayabang ba si Paul? May kayabangan ba yung ganun? Naging totoo lang. Malakas lang yung loob niya kasi Oo. malakas sa study. Nagpakatotoo lang siya. Tsaka lifestyle niya, buhay niya. Yes. Malakas ang loob niya. Sabihin, hindi siya
tayo, mahirap yun. Matindi talaga yung conversion niya. Matindi, no? Talagang... Tayo may false conversion. Kung ka man ang kausapin ni Lord. No, talaga. Alam mo, kilala mo. Special yung dealing ni Lord sa kanya, eh, no? Alam mo, ang batas. Sobrang napasaway ito, kaya siguro, ano? Usap ka. Kailangan na ako na mismo kumastigo dito. Pinapatay niya yung mga ano, eh, no? Siya yung namumuno talaga sa ano, eh. Nakita talaga yung... Pag-persecute, eh, sa mga Kristiyano. Marundong siya sa pagtupad. Religious siya, eh, no? Religyoso talaga, eh. Kaso walang lihis. Oo. Eh, yung naitama. Yung kanilang reliyon, pwede pumatay, eh, no? Papatayin nila yung ano. Bigay siya ng license, eh. Oo. License to kill. License. Diba ang mga Jewish gano'n? Yung sa ano nila, religion nila. Pag kinakalaban mo yung, hindi to tugma sa kanilang turo, pwede nilang pumatay, eh, no? Pwede Kapag hindi pa. ka salita, pwede ka patayin. Kahit ano, kahit ganyan yung mga Muslim. Eh, di ba, Roman Catholic ganun dito, ba? Marami. Kaya si Cristo, tinuli nila ano. Iglesia, di ba? May mga ano sa scan. Tinuli nila kasi na natutus kay Cristo. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Parang yun, di ba? Kaya, dapat patay natin po. Kontrapelo ito, di ba? Oh, sumusuway ito. So, yung Christian teaching lang talaga yung hindi nagtuturo ng ganun, ano? No. Pag pinersecute ka, mapalad ka, sabi nga. Pag sinampal ka sa kabila, harap mo pa yung kabila. Pag pinabuhat ka na 1 milya, buhatin mo ng 2 milya. Yung ano, no? Ibang klase turo ng ating Panginoon, eh. Overview. Roman number 1, salutation. Chapter 1, verse 1 hanggang 4. Roman number 2, protection of sound doctrine. Ayan. Protection of sound doctrine. Kaya nga, ganyan kahalaga yung doctrine na yan. Diba? Pay close attention to yourself and to your doctrine. Bantayan mo yan. Sabi nga, ano. Sinasabi niya sa mga pastor niya. Sinabi kay Timothy, sinabi kay Titus. Chapter 1, verse 5 hanggang 16. Aside from that, practice of sound doctrine. Practice of sound doctrine. Kaya nga, merong mga napunta ng Calvinist, eh. Calvinism. Tapos, ang isip nila, tama sila. Ang problema, kung kailan naging Calvinist, naging mga sinungaling. Naging mga disobedience. So, kung meron kayong tamang turo, dapat nagdadala sa iyo yan sa tamang buhay. Di ba? Pinangangalandakan ninyo, tama kayo. Pero yung buhay ninyo lihis. Kontra sa ano niya, eh. Bakit naging mga sinungaling kayo? Di ba? Bakit kayo naging mga masuwayin sa mga magulang ninyo? O ano? Patunay lamang na may sablay ang turo ninyo. Diba? Kasi hindi ako Calvinist, hindi ako Arminianism. Nasa gitna ako, eh. Meron may tama diyan, kinukuha ko. Kay Arminian may kinukuha rin ako. Binabalanse. Kasi pag sinabi mong Calvinist ka, tulip ka. Pagka sinabi mong Arminian ka, lilak ka. Ano yung yakap mo lahat yun, didepensa mo lahat yun. No, pareho lilak at saka tulip yan, eh. Kaya pag pinagsama mo yung tulak, Dapat tulak. Di ba? Tulip at lilak. Lilak at saka tulip. Yun, di ba? Hindi ako extreme sa kabila, hindi ako. Talagang sinisipat ko pareho, eh.
Kasi pag sinabing Calvinist ka, yun na yun. Ididepensa mo na lahat yun. Lalaban mo yun. Hanggang magkanda ganun na yung ano. Sabi niya tayo, yun. Lalaban yung dalawa. Tingnan mo yung gitna. Balansyado. Sabi nga ni Pastor Eric, meron akong ano ngayon, parang yung provisional. Yan po. Do. Check natin yung Provisionism. doktrina ng provisionalism, gano'n? Provisionism. Provisionism. Nasa balan. Nasa Gitna po siya. provisionism. Check nyo, parang balansyado tayo, hindi yung ano tayo. Okay. Kasi mahalaga yan, ha? Practice sound doctrine. Greetings and benediction. Yan. 3:15. Yun ang Titus, 3:15. Meron siya. Puro may benediction eh. Sabi lang, all who are with me, greet you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Simple lang, ano? Sila huli na lang. Simple lang ang Yan ang benediction niya. Pareho sila, no? Pagka sa sulat eh. Oo. Nagmamahal. Yan nga, ayun. Benediction. BPS to BPS. Okay. 2 Timothy. Kasi malaki yung pagitan eh. Noong isinulat ang 1 Timothy, hindi siya isang panahon lang. Mahaba. Tumunod pa nga yung Titus bago ang 2 Timothy eh. Nung sinulat ni Paul ang 2 Timothy, nasa ano siya eh, nasa kulungan din eh. Diba? Nasa huling yugto na siya ng buhay niya. Yeah? Nasa huling yugto na. Okay. Namagitan pala sa Tito. So, prison is the last place from which to expect a letter of encouragement. But that is where Paul's second letter to Timothy originates. Abandoned by almost everyone. No? 2 Timothy 4:10 to 11. Basa nga po. 4:10 to 11. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibasa'y iniibig niya ang sanlibutan ko, at napasa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmatia. Kasi sabi mo, Noong 11, si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo, sapagkat siya ay napapakinabangan mo sa ministeryo. Amen. So, kita mo, no? Sabi nga, abandoned by almost everyone. Buti na lang. Oh, buti nandiyan pa si Lucas. Sabi nga, for Demas, having loved this present world. Oh, si Demas daw, ano nangyari sa kanya? Backslide. Nagbalik sa mundo. Si Demas. Minahal niya yung mundo. Di mas content. Tapos has deserted me and gone to Thessalonica. Oh, iniwan niya ako. Nagpunta sa Thessalonica. Crescens has gone to Galatia. Titus to Dalmatia. Oh, pati si Titus diba? Only Luke is with me. Dr. Lucas, ano? Yan. Paul found himself in circumstances very different from those of his first Roman imprisonment. No? Magkaiba. Meron kasi yung first imprisonment eh. In Acts chapter 28 verse 16 to 31. So before he was only under house arrest. Diba? But this time he was in a cold cell. Kulong na. Talagang
Yungib na to, no? Kaya rin pala ginagamit ng mga politician eh, house arrest. Oo. Maganda yung house arrest, eh. Naka-aircon ka. May nagsasayaw pa yun. Hindi, pag house arrest, Diba? may aircon na nagpapalamig. Oo. Eh, pag nandun na, nire-rehas magpapalamig. Okay. So, ganun sa kanila, yung mga mayayaman na nakakulong. Mga ano yan, mga senator na yan. Nangyari lang nakakulong yan eh. Di ba? Pero, Naka-aircon ka. yun. Ang gusto magagawa eh. So regarded as an evildoer, chapter 2 verse 9, and without hope of acquittal in spite of the success of his initial defense, chapter 4 verse 6 hanggang 8, 17, 18. 2 Timothy is Paul's farewell letter. Paul's farewell letter. Ano, parang huling ano na, huling mga pangungusap na. Kasi lapit na eh, 66 eh. Di ba? Actually, kasama ba siya sa napatay o pinatay sa nung 70 AD? Kasama ba siya sa ano, casualty nung 70 AD? Jerusalem destruction o before? Di ba? So, ayun nga, authorship and date, 66 hanggang 68 AD in Rome. Purpose: to exhort Timothy to persevere in faithfully carrying out the ministry he learned from him. To exhort Timothy to persevere in faithfully carrying out the ministry he learned from him. Kaya angkop na angkop talaga yung 2 Timothy 2:2 eh. Ibig sabihin, Carrying out the ministry he learned from him. learn from him. No. Kaya mawala man si Pablo, merong May namatupikit na. successor. Diba? Kaya nga sabi success without a successor is a great failure. Diba? Meron siyang Titus, meron siyang Lucas, no? Meron siyang Timothy. Oh, okay na? Nasulat ninyo? To exhort Timothy to persevere in faithfully carrying out the ministry he learned from Paul. Parang gano'n, no? Sa kasama niya, no? From him o from Paul. Siya yung mentee. Si Paul ang mentor. Diba? Eh, dapat talaga nag-build talaga ang pastor. Yeah, meron talagang mga dine-develop, tinitrain na mga successor. Di ba? Ganyan kahalaga yun. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ang team, endurance in ministry. Yan ang pinaka-team ng 2 Timothy. Di ba? Katatagan. Kasi dami talaga mga pagsubok. Ano? Overview of 2 Timothy. Roman number 1, salutation. Chapter 1, verse 1 hanggang 2. Roman number 2, call to a faithful ministry. Yan. Panawagan. Diba? Call. Yung katapatan sa ministry. Calling. Yan. Tawag. Roman number 3, portraits
of a faithful minister. Portraits. Ano sa Tagalog yan? Portraits. Nagpapakita. Kapahayagan. No? Paglalarawan. Yun, ganun yun. Oo. Paglalarawan ng pagiging faithful na minister. Amen. Oh. Ganyan. At Roman number 4, challenge in the ministry. Hamon. Yan, sandamakmak yan, yung mga hamon sa ministry, no? Pagka hindi ka hindi matibay ang loob mo, di ba? Pagsunod-sunod. Okay. Lalo na kapag nakikita mo yung mga miyembro mo, mga pasaway, di ba? So, dami, no? Ang daming hamon, ang daming hinaharap tayo. Family, personal, no? Yung mga miyembro. Iba-iba pa ugali. Oo, kanya. Dami. Kaya, sabi nga pag marami kang miyembro, marami kang sakit ng ulo. Ganun ba yun? Pag marami miyembro, marami sakit ng ulo. Kapag galawan na. Kaya takalbo na talaga. At sabi na, may sinasabi yun. Ay, magkakaiba pa naman mga personalidad. Magkakaiba. Sabi na, yung dati na ito yan. Merong sanguine, merong melancholy, merong choleric, di ba? Merong phlegmatic. Yan. Bishop, okay lang pag maraming membro, okay lang yun. Marami ang pera. Paano? Masarap. Mahirap nga eh. Ikaw sinisilip eh. Di ba? Sana kung mga giver, ano? Oh. Giver. Pero pag giver di siya, sigurado, ano yan mga Oh. malakad talaga yung nakasama ko na. Oh. So, kaya maraming hamon sa ministeryo. Yung iba, merong papansin. Di ba? Yung matampuhin, Oh, yun nga, matampuhin. hindi na napansin. Oh. Mainipin. Lalo na kapag meron kayong big event, gustong-gusto niya, sila yung tatayo sa harapan. Meron gusto, baby siya. Oo, di ba? Tapos pag hindi mo nilagay, tawag na. Oh, pag hindi mo nilagay, tatampo. Nagbigayan nga ng certificate eh. Certificate. Binibigay yung pagkilala. Hindi na isama yung Pangalan. hindi na nagsimba. Di dinalo ni pastor. Sister, bakit po hindi na kayo nagsisimba? Akalain niyo ba naman, pastor? Tagal-tagal ko na dyan. Nabigay na certificate. Hindi ako kasama. Diba? O sige, sister, 10 certificate po, ba't bigyan kita? Magsamba ka lang. Paano po kasi minsan hindi rin natin maalis dahil mahalaga rin naman sa Oo nga, yun nga, diba? pag-appreciate. Yan, bilang Yung appreciation, ano? Pag magbibigay ka, see to it na. Oo. Bahala sa'yo. Dahil kung hindi- Lahat. Kasi Oo. lalo na yung talagang dapat Ang makatanggap. certificate natin o yung attendance, ano? Hindi. Eh, ba, yung karapat dapat talaga, ano? Katanggap. Hindi, bibigyan mo siya ng iba. Kunyari, bibigyan mo lang ng papel. Wala. Oo. Kaya laging late. Most late. Maraming challenge sa Sabi kasi ministry. pagdating ng December, ina-acknowledge ko yung mga supporter. Kasi pinapanalangin namin sa harapan. Oo, Dahil for ganun. another year, babanatan na naman natin. So pag gano'n, sabay, acknowledgement kasi alam nila yun. O ngayon, alam mo, kung magtampo siya, tatanungin ko, nagtatext ko. Pag hindi, huwag ka dapat magtampo. Mag-text ka, may certificate ka kagad. Wala yung certificate yan. Di ba? Hindi minsan talaga acknowledgement kailangan mo. Mahalaga sa kanila yun. Minsan malalagay ka sa mga alanganin, lalo pag mayroong dispute against your, yung mga members mo, di ba, ganon. Di ba? Sino pipiliin mo, sinong di ba? Minsan, ang member ng family mo, tapos key leader ng kalaban. Ako balance eh. No? Yung balance ka kailangan. Sabi ko sa anak ko, hindi kita kakampihan kasi
pastor ako dito. Kung ikaw kakampihan ko, makikita nila yan. Oo, di ba? Dahil pag alam mo Pag na, mali, mali. aminin mo na. Yun. Dahil kami pa lang iko-conscious siya para pag-harap. Yun na lang siya. Kasi mahirap yun. Nag-rating na. Oo, mahirap yun. Siyempre, lalit ko, masama sa'yo no? Anak mo, diniliktikan pa, wag gano'n. Yung isa sa naging karanasan ko, nagkaroon ng eleksyon dito, yung yung sino yung president ng youth president. So nangyari, nag-tie yung dalawa. Yung isang key leader, ang kalaban niya, pamangkin ko. Di ba? Yung isa, hindi ka naman basta youth leader siya. Tapos sabi nung lumapit sa akin, Bishop, Pastor, kayo na po mag-decide kung sino ang magiging president ng youth. Sabi ko, mukhang to. Pag pinili ko to, tatampo yung pamangkin ko. Toss ko yung bisa, katulad sa government, di ba? Tinutos ko Oo. yan. Yun na, pag pinili ko to, magtatapo yung pamangkin ko. Pag pinili ko yung pamangkin ko, sabihin, bias. Bias, di ba? So, yung ilang wisdom. Kung ganito gawin natin, yun to. Palabunot. Palabunot tayo para malaman. Oo. Kung sino yung mas mahaba. Ting-ting. Yung mahaba. Pray muna natin, siyempre, di ba? Pag mararamdaman mo, re-release sila. Makita nila Oo. yung fear. Ang Yun, mga bishop fear. yun, palabunutan. Biblical naman yun eh. Meron ba? Oo. Meron Parang single katulad yan. niya kay ipapalit kay Judas. Matias. O Matias. Di ba? Isipin mo, napakarami. Deacon yun, ha? Di ba? Yung papalitan, papalitan, palit, Apostle yun, hindi ano. Ang pasok, dalawa na. Kaya mapapansin natin yung 12 lang ang frontal, di ba? Pero makita natin sa likod nun, marami pa talaga ng mga mangungusa. Pero yung 7 nga, di ba? Sila Stephen. Magsiserve lang ng table, kailangan puspos naman ng Pero yung Ay, oo, deacon lang, matindi. Matindi pang talumpati si Steve, Kumuha rin sila bishop dun. Magaling. Quote and quote yun, di ba? Oo. Historical yun. Di ba? Kung kinuha niya ang Old Testament, natin gulat. Alam mo, requirements nila na. Tumatak nga sa, malamang tumatak sa utak ni Pablo nung naririnig niya yun eh. Di ba? Yung talumpati na yun. Ibig sabihin, Dati na mula na magpasimula si Jesus Christ, kasama nila yun. kasama na talaga, kasi nandun na sa Pero pag hindi na nababanggit. kaya pag mag-replace ka ng leadership, huwag kang kukuha yung bagong dating lang, may pera. Oo, di ba? Kailangan yung mga nandun sa ilalim. Maraming gano'n, nasa may pera. Pero madalas ganun, ano? Pag kayo, tapos nagpa-impress pa kagad. Nagpa-impress, di ba? Pag-alisan yung mga Tapos, matalino. Yan. Sigurado yan. Yung overpower ka nun. Sinasabi ko sa kanila, Bishop yung pumunta ka rito, may church na. Hindi ka pumunta rito, saka nagkaroon ng church. Kaya kahit wala ka rito, Oo, andyan ang church, oo. Ginagana ko yung mga may pera doon sa amin. Yung mga kapalag yan. Kahit umalis kayo, hindi naman kayo buhay namin si Lord eh. Oo. Basta, Maganda yung pamantayan mo, Pastor. Pero sa pamantayan mo yan, nasampung daliri. Nakatulang kayo ng meron. Ganyan ang pamantayan. Yan yung pamantayan. Hindi, marami pa rin tayo. Ganyan. sa loob ng Panginoon sa pag-ministeryo ko, pinabayaan. Ama ko, 2006 until na, walang trabaho ko. Pero makikita mo, sinupply ni Lord yung pangkailangan natin. Sa ating pag-aaral ng mga anak ko. Oh, hindi ko natatakot ito malisal kasi isang lang bagay eh. Nandilito ko sa Diyos, pero hindi mo ko papabayaan. Yan laging hawak Yes, ko. oo. Yun nga, Pero totoo kung yan. titingin ka sa mga mayayaman, yan, magiging bias ka ngayon. Lagi mong kasama yung may pera. Di parang nang tutang. Very challenging ang ministry. Yes. A lots of challenge, di ba? Punong-puno ng hamon, di ba? Nakita naman ni Lord na ano, nakita naman nila, patuloy ka naman. Ganun talaga yun. Okay. Roman number 5, charge to the minister. Yun, may charge, ano? Charge you. To the minister. Chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 1 hanggang ano? Hanggang verse 8. Yan. Mahaba yan, ano? Sabi niya, ng verse 1, ano? I solemnly charge you in the presence of God
and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom, preach the word. Yan ang charge, ano? Be ready in season and in out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Grabe. Di siguro kung live to, nandun tayo, may iyak tayo. Iba na yung mga panunod. Matindi yung kanya. Heartfelt talaga. Inaatasan kita. Parang gano'n. Mangaral ka sa salita ng Diyos. Pangaral mo ang salita ng Parang Diyos. nag-ordain ng bishop, no? Napapanahon o hindi napapanahon. Yun ang matindi. Parang gano'n, yun. Ay, ikaw mag-pray. Hindi yung church. Oh. Ay, mag-insert ka, kasundo ka paganda. Di ba? Bakit? Tapos babalik sa'yo. Ikaw na, Pastor. Eh, sabi rin preach the word. Tapos, handa ka. Napapanahon o hindi napapanahon. Season and out of season. Di ba? Eh, minsan namimili pa ng ano eh. Pastor, baka pwedeng Sunday ako. Di ba? First Sunday ako. Brad, sir, mag-preach ka doon sa patayan. Hindi yata ako pang patay, Pastor. Ang buhay daw niya. Namimili na Di ba? Mas marunong pa, no? Samantala ito, sabi niya, yung charge niya, no? Lagi kang prepare, lagi kang handa. Napapanahon o hindi napapanahon. Parang ibig sabihin yan, kahit ayaw mo, kahit gusto mo, trabaho mo yan, mangaral. Di ba? Tapos sabi ng talatang 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Di ba? But wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires. Yung pangiliting preaching. Di ba? Yung pinag-ehele-hele. Pagdidisiplina na, ganun. Yun nga yun. Darating daw yung panahon na gano'n, ano? And will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Diba? But you, sabi kanya, be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Verse 6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Talagang ano, no? Sulat talaga na namamaalam, eh, no? Alam niya na, eh, no? Oo. Ako, handa na ako. Handa na ako magbuhos ng aking dugo. At ang aking pag-alis. Alam niya, eh. Di ba yung mamamatay, alam niya? Alam nila? Lalo na pag may sakit. Maalam na, no? So, ito, verse 7, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Di ba? Nakipaglaban ako. Mabuting pakikipaglaban. Di ba? Natapos ko ang takbuhin. Iniatang sa akin. Papaalam na siya. Kaya nga, pamaalam talaga itong letter na to, eh, no? Ang maganda niyan, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya yun ang exhortation niya sa successor niya, kay Timothy. Diba? Kaya prepared na prepared si Paul. Tuwan-tuwa sa sarili niya. Handa na ako mamatay kasi may kapalit na ako. Mission accomplished ako. Nandiyan kayo. Kayo magpapatuloy ng gawain. Di ba? Masarap mag-uwi ka sa Panginoon. Accomplish lang ka. Ang hirap mag-uwi ka. di ba? Kasi ang daming church, sa totoo lang, nung namatay ang pastor, namatay ang simbahan. Uwi ganun. Hindi nagpatuloy ang simbahan. Kasi bishop, ang nailagay na sa Oo. Hanggat buhay si pastor, existing ang simbahan. But when the pastor die, the church die. Okay? Kaya, isa sa trabaho ng pastor, i-prepare ang mga successor. Amen? Prepare your successor.
Nice, bro. Whether you like it or not. Diba? Darating at darating ang araw, magiging kwento na lang ang buhay mo. Tama ba? Yung pinapapastoran mo ngayon, Bishop, Oh. namatay yung pastor. Ano nga, di ba? Nagkagulo-gulo. O, di ba? Yun nga eh. Away-away. Oo. Ang daming inibat ang mga pastor. Hindi alam kung sino mamumuno. Maraming Tapos ang puso nila, yung ari-arian na naiwan. Ay, Ganun na eh. Hindi na yung ministry. Wala na pakialam sa ministry. Yung naiwan. yung mga pastor na pupunta raw ng bisita, tinatanong kung ano ang ari-arian niyo. Hindi pumayag yung mga anak. Yan na. Kaya nga. Ako nakapasita sa Pilipinas. Ay, yung pinili ng mga anak. Yan po may hinahawakan ako. Kaya parang muna ako Sir, ano muna ako sa bukado yung pastor. Namatay yung pandemic. Oo. Ano ba ba yung anak na isang bugado yun? Kahit na ang galing mo. Kaya pinaka-the best talaga, prepare your successor. Prepare yung successor. Oo. Train them habang buhay ka pa. Diba? Oo. Turuan sila. Involve sila sa ministry. Pag naging kwento na lang ang buhay mo. Tanong. Apo. Tanong po. Sa inyong, palagay, sa inyong administration, sa church, okay ba sa inyo yung worker, deacon, o meron siyang nawakang office sa church, pero siya ay tomboy, bakla, ang member? Tomboy, bakla. Sa akin, hindi ko inani. Hindi pwede. Hindi po. Kayo? Ano yung bakla na yan? Nagdidirect Ano, na bakla? babae? Bakla sa kilo, salita, pag nag-MC siya, kita mo bading na bading talaga. Yung tomboy, lalaki. Saan sila magkakailan? May kinakasama pang babae. Pero, ano siya talaga? Anong kamay siya ng pastor sa... Anong hawak? Hindi nga, tatanong ko lang kung anong hawak ng natin kung ito ko yung Wala nang draft. Walang pangarap. Walang draft stage, walang draft church Parang stage. ang malaman natin how we handle LGBT. Nalupat naman na yung cellphone ko. Wala na. Wala na sa ere. Ay wala siyang supporter eh. Yun ang pinaka-supporter at pinaka-avid, faithful member niya. Na mapagkakatiwalaan day in, day out. May church o wala, sila talaga yung Tapos yung girl kapat niya, sa church. yung girl niya ay siya yung may hawak ng pangalan. Ng treasury. Treasurer. Ayan. Tapos MC sa church, sa lahat ng programa, Nag-share ng word. nag-share ng Word of God. Oo. Pero yung ganun lifestyle, ganun ang buhay. Pero Hirap meron na. kasi pas na meron din kami naging church member dito na saan kami na ng tatay. Bakla talaga siya to, na Pero to the point na na hindi siya gumagawa ng kabaklaan talaga. Pero may kita ko talaga na parang siya tayo, di ba? Oh, yung heart niya. Heart niya bakla. Ano siya, parang Yung sa pwede siyang babae, pwede lalaki. Sa babae Yung sa talaga. bakla, ang palo ko lang doon, katulad din sila pinisa. Kasi ako, siyempre, malawak ang youth natin. Yung mga bakla dumadating sa akin, yung mga nakadress talaga, naka-makeup, mahabang buo. Pero hindi ko Oh. sila, masasabi ko sa kanila. Hindi mo kinondem. Hindi po. Oo. Kasi Hindi natin kinakondem. Hayaan mo lang, hayaan mo lang. Oo, may makeup ko na nakababae. Pero yung maintindihan niya yung salita ng Diyos, hindi na po yung po. Huwag mong biglayin. Kasi pag Sila na mismo nagpagupit. Pero ngayon, yung sinasabi ni Pastor, sagutin ko sa akin. Ako hahawakan ko rin yung, kasi alam niyo yung way ng pananalita, yung parang malambot. May mga lalaki talagang ganyan eh. Actually, kuya ko, lalaki siya, pero sabihin na natin, malambot din eh. kaya natin bakla talaga. Oo. Kilo siya lahat. Bakla talaga siya. Pero, iba yung bakla kasi na kailangan kung
mananit ka lang ng lalaki. Oo. Pangalawa, huwag kang Gagawa. papatong sa mga Oo, yan. Ako yun sa akin yan. Wala problema. Pero yung isa, sabi niyo may kinakasamang Yung- babae. Pwede mo mag Yung gesture ng bakla. So, balik pinag-usapan kasi natin, church administration. Opo. So, meron ka member na gano'n na papasok sa ministry talaga, seryoso ang ministry na parang talaga okay naman yung mga bading lang na nag-church, walang problema doon. So, boy, nasa ka, makikinig lang ng word yun, mabuhay nila o hindi. Pero pag papasok na talaga sa ministry, ano ba mo administer ang gagawin mo? Bilang pastor, papayagan mo ba sila? Lalo walang ibang may qualified talaga sa na-perform yung isang gawain, kundi sila lang talaga yung mapupulot mo available. Papayagan mo ba? Ako sa akin, ang tingin ko ang kakausapin ko sila, meron tayong parameter. Okay, malinaw naman na ikaw ay bakla talaga. Ikaw naman ay tomboy talaga. Pero merong kamatayan ng Biblia na hindi ka po pwedeng makipagrelasyon sa kapwa mo gender. Ganun lang yun. Pwede siya pumasok. Pero pwede siyang pumasok, papayagan siya. Pwede siya tumawag. Basta nag-commit siya, Kasi dito lang naman niya na, sorry, parang kunin na ba ito ng lalaki? Pag ikaw lalaki ka, papatong ka sa babae, papatong ka sa babae, bawal yun eh. walang iniwan yun sa adultery ng lalaki. Oo. Yung ibang gender against the policy rin ng Bible. Sa policy naman.